Kaway-kaway muna kayo sa camera, kaway-kaway. Lahat na makikita sa camera, yayaman! Alright. Grabe naman kayo. Sino yung mga gwapo? Taas yung kamay! Talagang sumisigaw pa no? Sino naman yung mga sexy? Ba't parang nahiya pa yung iba? Sino naman dito yung maganda? Ba't lalaki yung nagtataas ng kamay? Guys, meron pang upuan, no? Pwede pa kayong umupo. Yan, sa mga nakatayo dyan, meron pang upuan dito. Yan, meron pa. Dalawa. Tatlo. Dalawa. Yan, ito pa. Dalawa pa. Bigyan ng karapatan yan. Dalawa pa po. Dalawa. Ito pa isa. Meron pa isa. Para bago tayo mag-start, walang bungi. Dito bro, meron. Nag-CR. Siyempre, wala ako nakikita nag-CR. Okay. Sino yung mga first time? Sa Tagalog, mga bago. Yung mga nagtataas naman ng kamay, mga last year, nakikita ko na Sino yung mga first timers? Yan, mga bago. Yan, okay lang ba palakpakan natin yung mga first timers? Sino naman yung mga timers na paulit-ulit umaattend ng NLO? Pakitaas yung kamay. Mas lalo nating palakpakan yan. Kasi hindi nagsasawa. Tama ba? Action. Anyway guys, sa mga hindi po nakakilala sa akin, pangalan ko po Louie. Ayan. From Bacolod. Meron ba dito mga Ilonggo? Pag mga Ilonggo, mga gahod, yun. Sino dito yung mga galing ng probinsya? Merong hindi nagtaas ng kamay. Alam ko namang taga-probinsya. Ulitin ko yung tanong, sino galing mga taga-probinsya? Yan. Okay na ba palakpakan natin? And guys, alam niyo ba yung pag-uusapan natin? Ayan, sa mga nandito, mga bago, no? Ang tawag dito is New Leaders Orientation. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin yung mga bagay na makakatulong sa'yo at yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Kasi alam niyo po, sa lahat ng mga nandito ngayon, mas maganda, iset mo muna yung mind mo na nasa training ka. Marami akong nararamdaman. May nararamdaman ako dito, banda. Nandito yung katawan niya. Pero yung utak niya lumilipad. Okay lang ba sa lahat ng mga nandito ngayon, dapat meron kang presence of mind? Okay ba yan? Kasi guys, sayang yung pag-uusapan natin dito kung hindi mo rin naman maiintindihan. Yung iba, lumalaban na kaagad. Anong oras pa lang? Gumaganyan na hindi pa tayo nagsisimula. Gumaganyan na. Guys, pag interesado ka sa pinapanood mo, hindi ka aantukin. Pero pag hindi ka interesado sa pinapanood mo, aantukin ka. Tama? Hindi pa kayo interesado sa akin? Ay, sa akin, sa topic? Joke lang. Okay? So, okay lang ba yung presence of mind nandyan? Yes! Kalimutan mo na yung problema. And very important na kailangan i-apply yung AAA. Accept, adapt, adjust. Pag alam mo sa sarili mong ikaw yun, kailangan mong i-accept. Tama? Maraming leaders na umaattend ng training, paglabas, ganun pa rin. Kasi bakit? Akala nila pinapatamaan lang sila. Huwag ka na lang umattend kung ganun yung mindset mo. Nandito ka nga para matuto Pag natamaan ka, ibig sabihin ikaw yun. Kailangan mo lang i-accept sa sarili mo. The more na nag-accept ka, the more na natututo ka. Ang kailangan mo lang gawin, mag-adjust. I-adapt mo, tapos mag-adjust ka. Alam mo, kaka-accept, kaka-adjust mo, magugulat ka na lang, ang laki-laki na ng grupo mo. Tama ba? Minsan, bakit hindi tayo nag-grow? Kasi hindi natin ina-accept na may mali sa atin. Hindi natin ina-accept na yun ako Tama ba? Kailangan mong i-accept yun. Kasi doon tayo nag-grow, doon tayo nagmamature, doon tayo mas nag-i-improve. Meron bang perfect dito?
Walang perfect. Tama ba? Even kami, natatamaan kami sa topic namin. Natututo rin kami sa topic namin. Hindi lang po kayo. Andyan po ba kayo? Yes. Okay. So ngayon, since i-apply na natin yung AAA, okay lang ba? Simulan na natin, no? Okay. Pakibasa. Okay. Para ka maging successful, kailangan mo na nga basic. Importante ba yung basic? Yes. Very important yung basic, lalo na sa ginagawa nating negosyo. Kahit saan ka dalhin, merong tinatawag na basic. Sa school, merong basic. Ano yung basic? Pagsusulat, pagbabasa. Wala akong nakitang gumraduate sa elementary, high school, hindi marunong magsulat. Walang graduate sa high school, hindi marunong magbasa. Tama? Ibig sabihin, yun yung una mong pag-aaralan. Dito sa negosyo natin, meron din po tayong basic na kailangan pag-aralan. Okay? So, kailangan nating malaman kung ano ba yung mga basic knowledge and attitude and skills na meron dapat tayo para tayo maging successful sa ginagawa natin. Okay? Embrace the culture of the business. Kailangan ma-embrace mo muna yung kultura. Tama? Kasi baka pagpasok mo dyan, pagpasok mo biglang may nagsabi 1,000,000, syempre nakakagulat talaga yun. Tama ba? Dito imagine mo ano ba yung mga kultura natin. Meron tayong tinatawag na Tautionary. Okay? Know the language. Pag sinabi mong good morning, pansin nyo, nung first time ko po sa networking, gabing-gabi, good morning. Hapon, good morning. Tanghali, good morning. Umaga, syempre good morning. Tama ba? So, pag sinabi mong good morning, lalo na po no, sa mga nasa live ngayon, marami tayong mga bagong leaders na nasa live. Pag sinabi mong good morning, yun po yung tinatawag na new beginning, new hope, fresh start. Tama ba? Meron naman tayong tinatawag na power. Power! Pag sinabing power, good job. Tama? Let's go. Go, go, go. Tama ba? Pag sinabi mo namang grabe, ito yung respond doon sa power. Okay? Pag sinabi kong power, grabe. Grabe? Power. Okay. And pag sinabing eagle, agila, ibig sabihin, yun yung leader. Tama? Yun yung malupit. Hindi yung, di ba, first time kong umaten, sabi ng upline ko, grabe, magiging agila to. Sabi ko, wala man akong idea sa agila. Sabi ko, nakatakot pala dito. Magiging hayop ako. So pag sinabi mong agila, leader yan, na kayang lumipad. Tama? Na kayang tumayo sa sarili niyang paa. May nakita ba kayong agila magkakasama? Wala. Yung isang agila, mag-isa lang yan. Tama? Kaya pag sinabihan kang agila, ibig sabihin, may tiwala yung upline mo sa'yo. Na kaya mo kahit ikaw lang mag-isa. Kaya minsan, di ba? Hindi pwede si upline mo, nandiyan palagi sa katabi mo, sa tabi mo. Nalulungkot ka pag wala si upline mo sa tabi mo. Paano ka magiging agila kung hindi ka makagalaw na wala si upline mo? Tama? Yung mga agila, kayang tumayo sa sarili nilang paa. Nandyan man si upline or wala. Tama? Kaya yung mga upline minsan, nagdi-distance. Kasi bakit? Hindi ka nakakalipad kasi nandyan palagi yung upline mo. Hindi lumalabas yung potential mo. Andyan po ba kayo? Yes. Marami ako nakikita dito. Minsan nakikita ko, nagsusulo, humahataw, may kusa. Pag sinabi mong agila, merong kusa po yan. Marami dito, umattend, sila lang mag-isa. Hindi mo na kailangan antayin yung kasama mo sa bahay para umattend ka ng training. Tama ba? Minsan kasi, inaantay pa natin yung katabi natin, nakadepende sa katabi natin yung pag-attend natin ng training. Dapat hindi ganun. Hindi ka agila pagka ganun ka. Matatawag mong agila ka, pag yung mga katabi mo tulog pa, ikaw gising ka na. Yung mga katabi mo, tulog na, ikaw humahataw pa rin. Tama? Sino dito yung ganun? Wala. Upline. Pag sinabi mong upline, the one who sponsored you. No? Yung nasa taas. Nung nasa Hong Kong kami, sabi ng isa kong napajoy, no? Grabe, lupit talaga ng upload ko. Upload. Upload po, iba po yun. Sa Facebook po yun. Mag-upload ka ng picture. Dito po, baka nanonood siya sa live. Hello po. Coach, upline ang tawag sa nasa taas.
Okay? Yun yung mga nasa taas mo, nagme-mentor sa'yo. Pag sinabi mo namang downline, yun yung mga na-sponsoran. Okay? Sabi niya, upload. Bigyan mo ako ng maraming download, ha? Download yung tawag niya sa downline. So, downline po yan. Baka nanonood siya ngayon. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, basta taga Hong Kong. Okay? Ayan. Tapos, pag sinabi mo namang crossline, ito yung mga brother line, mga sister lines mo, no? Yung mga kasama mo. Tama? Yung nasa grupo mo. Alam niyo po, isa sa makakasama mo dito sa pagyaman, yung mga crossline. Tama? Kailangan mo samahan yung mga masisipag na crossline. Minsan, sa negosyo na ginagawa natin, mas close pa tayo sa crossline kesa sa upline. Meron bang ganun? Yes, nangyayari po yun. Even sa amin, nangyayari po yun dati. Tama ba? Normal po na nangyayari yun. So, ibig sabihin, isa sa makakatulong mo dito is yung crossline. Pag sinabi mong crossline, ito yung mga brother line and sister lines mo. Okay ba yan? Ibig sabihin, pag sinabi mong crossline, hindi mo yan kaaway, kakompetensya. Kakampi mo yan sa negosyo na ginagawa natin. Tama? Minsan yung mga ideas na ginagawa natin, na effective sa atin, minsan saan galing? Sa crossline. Ibig sabihin, malaking impact sa pagpapalaki mo ng grupo, yung mga crosslines mo. Kaya okay lang ba palakpakan mo yung crosslines mo? Okay? Sa negosyo na ginagawa natin, ito po yung konsepto, no? Yung negosyo natin is big business. Lagi nyo pong tandaan sa mga nandito ngayon. 8,980 yung kapital natin kung isipin mo maliit lang. Tama po. Pwede mo bang isipin na maliit lang 8,980? Ang liit lang talaga. Pag pag-uusapan natin business, i-compare mo sa traditional, maliit na traditional business lang yung matatayo mo pag 8,980 yung kapital mo. Pero lagi nyo pong tandaan guys sa mga nandito ngayon. Pag member ka or magme-member ka pa lang, yung 8,980 mo po, pumasok ka po sa big time business na kayang baguhin yung buhay mo. Tama? Kaya kailangan naka-mindset ka na yung negosyo mo, hindi pang small time. Big time business. Yung tao elevate. Tama ba? Okay? Bakit ko nasabi big time? Kasi pwede kang kumita hanggang 24,000 a day. That's 720,000 per month. Small time ba yung 720,000 per month? Big time po yun. Tama ba? And lahat ng mga nandito ngayon, pag ginawa mo lang yung tamang sistema, nagtuloy-tuloy ka lang, marami kang na-build na mga agila sa baba, yung 720,000 na pine-present dito, soon, mai-experience mo rin yan. Tama ba? Anya pa ba kayo? Okay. So dito, ikaw yung boss. Wala kang boss. Lagi niyo pong tandaan. Yung upline mo, hindi mo yan boss. Yung upline mo, nag-guide lang yan sa'yo. Pero at the end of the day, yung boss is ikaw. Ang tanong, anong klaseng boss ka? Boss. Ikaw ba yung boss na pabaya? Or ikaw yung boss na disiplinado, responsible? Tama? Kasi pag responsible ka na boss, syempre, anong gagawin mo sa mga nagtatrabaho sa'yo? Namomonitor mo yan. Tama? Namomonitor mo kung anong ginagawa nila. Ibig sabihin, pag ikaw yung boss sa negosyo natin, ikaw din po yung empleyado. Ang tanong doon, paano mo namomonitor yung sarili mo? Andiyan po ba kayo? Ang tanong, namomonitor nyo ba sarili nyo? Kailangan alam mo yung tama at mali. Pag alam mong mali na yung ginagawa mo, dapat itama mo na, tapikin mo sarili mo. Kasi bakit? Ikaw yung boss eh. Papayag ka ba na yung negosyo mo babagsak dahil sa'yo? Hindi naman tayo papayag na babagsak yung negosyo natin dahil sa atin kasi negosyo mo nga eh. Anya po ba kayo? Ibig sabihin guys, kailangan mong i-monitor yung sarili mo. Kasi bakit? Wala naman ako nakikitang bata na hindi alam yung tama at mali. Tama ba? Anya po ba kayo? Yes. Ba't ang lulungkot nyo na? Okay. Ayan. So dito guys, the way to be rich is apply the law of leverage. So, kailangan nating i-apply yung law of leverage. Sino nakakaalam ng law of leverage? Sinong nakakarinig? Okay? Yung law of leverage guys, ito po yung sikreto ng mga mayayaman, bakit lalo silang yumayaman. Tama ba? Sikreto ng mga negosyante, bakit mas lalong dumadami, lumalago yung negosyo nila. Bakit natin tinuturo dito? Kasi bakit? Yun yung sikreto sa pagyaman.
Kailangan mo lang i-apply. Bakit tayo nag-i-invite? Bakit tayo nagre-refer? Kasi gusto nating ma-leverage. Kasi bakit? Pag na-leverage ka, meron kang time and financial freedom. Andiyan ba kayo? Yes. Wala tayong ibang goal dito kundi magkaroon ng time and financial freedom. Para magkaroon tayo noon, kailangan nating Paano ka ma-leverage? Dito, multiply your time and skills through others. So, ibig sabihin guys, kailangan, pag merong mga tao na sumasali sa'yo, kailangan mong turuan. Kung gaano kakakulit mag-follow up na mag-pay in siya, dapat mas times 10 yung follow up mo para mag-training siya. Kasi never kang mali-leverage pagka puro ka lang pasali. Tapos hindi naman sila gumagalaw. Nabaliw-baliw lang sila sa'yo. Kasi kulang ka sa guidance. Kanya po ba kayo? Yes. So, ibig sabihin, pag may sumali sa'yo, dapat times 10 yung sipag mo na mag-follow up sa kanya para mag-training siya. Tama ba? Every time na may napapasali ka, wala kang ibang goal kundi tulungan. Kundi i-guide. Kasi bakit? Ang negosyo natin is helping business. Help people. Kailangan mo lang tulungan yung mga taong naniniwala sa'yo. Yes, masarap kumita sa Tao Elevate. Pero mas masarap pag meron kang nag-guide at kumikita din sila. Tama ba? Kagaya ng mga OFW nating mga resellers. Marami ba kayo nakikita ng mga OFW na nagkakaroon ng income sa ETC nila? Kasi di ba pagka may kumita sa ETC, pinopost natin. Para saan? Para pang-inspire din sa kapwa nila mga OFW. Tama? So kailangan mo lang tulungan, turuan, yung mga taong naniniwala sa'yo. Okay? So, help your teammate. Helping people what they want, and you will get what you want. Turuan mo lang sila. Tulungan mo lang sila na makuha yung gusto nila. Kasi bakit? Given na yan sa'yo. Sa mga nandito ngayon, na mga bago pa lang, na hindi pa masyado naiintindihan yung negosyo, kung gusto mong kumita ng malaki, simple lang gagawin mo. Mag-build ka ng malaking network. Pag meron kang malaking network, meron kang malaking income. Pag meron kang malaking network, ulitin ko, meron kang malaking income. Pag maliit yung network mo, maliit din yung income mo. Maraming mga members na misinterpret nila. Pag sumali lang sila, yayaman na sila. Hindi po. Kailangan mo po mag-build ng big network. Kailangan mo pong mag-build ng malaking grupo. Tama? Kasi pag meron kang malaking grupo, given na sa'yo kikita ka. Pag maraming kumikita sa baba mo, given na sa'yo nakikita ka. Anya po ba kayo? Yes. May natutunan? Yes. Okay. So dito guys, no, kailangan mo lang i-establish yung deepest why mo. Bakit mo ba ginagawa to? Para kanino? Para saan? Kailangan clear sa'yo yung reason mo bakit ka nagne-network. Kasi sa pagne-network, sa mga nasa live, sa mga nandito ngayon, hindi po madali. Tama? Hindi natin pwedeng sabihin madali eh. Kasi bakit? Yung pinaglalaban natin dito, pangarap. Yung pangarap mo ba may value sa'yo? Yes. Lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. Andiyan po ba kayo? Yes. Lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. Ibig sabihin, kung magsisimula ka dito, kung gagawin mo to, sa una, mahihirapan ka talaga. Pero, pag alam mo yung reason mo, bakit mo to ginagawa, kahit anong hirap, kahit anong challenge, kahit anong sitwasyon pa yung pagdadaanan mo, kung alam mo para kanino mo to ginagawa, hindi ka susuko. Bakit maraming nag-i-stop? Kasi mababaw yung dahilan nila. Ginagawa lang nila to kasi parang na-hype lang sila kasi yung kaibigan nila kumita dito eh. Hindi nila alam kung anong na-experience. Tama ba? Andiyan pa ba kayo? Ibig sabihin guys, bago mo to simulan yung negosyo sa mga bago ngayon, kailangan alamin mo para kanino mo to gagawin. Pag ginagawa mo lang to para sa sarili mo, mabilis ka dito mapagod. Mabilis kang mainip. Tama? Kasi sa pagne-network, sa pagne-negosyo, lagi nyo pong tandaan, hindi next month, hindi next 2 months, hindi next year, yung resulta na malaki. Ang totoong resulta dito, 3 to 5 years. Ang tanong, kaya mo ba magstay 3 to 5 years dito sa Tao Elevate? Yes! Hindi lahat sumasagot. Yes! Ang tanong ko sa inyo guys, kahit anong challenge, kahit anong pa yung pagdadaanan mo, kaya mo ba magstay ng 3 to 5 years? Yes! Tama? Kasi dito, pag nagmamadali ka at hindi mo alam yung reason mo, mabilis ka lang mag-quit.
Kaya nga maraming nawawala eh. Tama? Nag-join sila kasi nakita nila na may checking malaki, which is good naman yun. Totoo talaga yun. Kaso nga lang, na-hype lang sa result. Kailangan alamin mo yung reason mo, bakit ka nandito. Bakit ka ba nakaupo dyan? Para kanino? Bakit ka ba sumakay ng eroplano galing probinsya papunta dito ng Maynila? Bakit ka pumunta dito? Para saan? Kailangan maisip mo yung family mo. Tama? Ginagawa mo to para sa pamilya mo. Sa mga kabataan na nandito ngayon, guys, alisin natin sa mindset natin, marami tayong oras. Kasi sa totoo lang, yes, marami tayong oras. Pero yung pamilya natin, parents natin, kukunti na lang oras nila. Payag ka ba na hindi nila makita yung result mo? Masarap kaya maging successful na nandyan sila nakatingin, pumapalakpak sa'yo. Kaya sa mga kabataan na nandito ngayon, guys, kailangan yung gawin to para sa pamilya nyo. Tama? Huwag mo na magmadali, magkaroon ng pamilya. Yung iba kasi nagmamadali. Ganda naman nun. Pogi naman nun. Alam mo yung ganun? Kailangan mo munang mag-focus friends mo kasi bakit? Kung hindi ka pa nakakatulong sa kanila, ito muna gawin mo. Hatawin mo muna to para sa kanila. Kasi alam niyo po, pagka pamilya yung pag-uusapan, kahit anong pagdadaanan mo, tutuloy ka ba? Yes. Tutuloy ka. Kasi bakit? Maraming ang sinakripisyo yung parents mo para sa'yo eh. Tapos ikaw, kunting hirap lang, susuko ka na. Andyan ba kayo? Yes. Okay? Kailangan mo to gawin para sa pamilya mo. And syempre, para sa mga tao na naniniwala sa'yo. Tama? May mga taong naniniwala sa'yo. Alam nyo po, yung pag-join nila, hindi lang dahil sa hindi lang dahil sa produkto eh. Lalo na sa may mga OFW na sumasali sa inyo. Pag merong OFW na sumasali sa inyo, ibig sabihin lang yan, kasama dun yung pamilya niya. Kasama dun yung pag-for good niya. Tapos after mag-pay-in, wala na. Guys, kailangan ibigay niyo yung best niyo na mag-guide yung mga taong naniniwala sa inyo. Kahit ano man yung pagdadaanan niyo, tuloy-tuloy ka pa rin. Kaya ba yon? Yes. Kasi minsan, bakit maraming nawawala? Kasi iniisip nila, sarili lang nila eh. Sarili lang nila. Hindi na nila inisip yung mga taong naniwala sa kanila. Alam niyo po, pag yung mga tao naniniwala sa inyo, masarap sa feelings yun. Tama ba? May sumali sa'yo, masarap sa feelings yun. Kasi bakit? Huwag mong yung 8980 niyang nilabas. Tingnan mo yung nasa likod ng 8980. Bakit siya sumali? Unang-una, sa mga OFW, gusto na nilang mag-for good kasi bakit? Pagod na sila sa pagiging OFW. Tama ba? Yes. Pangalawa, gusto na nilang makita yung pamilya nila. Pangatlo, gusto nilang maging successful. Sawa na sila sa hirap. Yung tatlong rason na yan, kasama ka dun, connected ka dun. Pag nag-quit ka, kawawa naman yung mga taong naniniwala sa'yo. May pangarap sila sa pamilya nila, tapos ikaw, nahirapan lang konti, nag-quit ka na kasi ikaw, wala kang pangarap. Nagigets niyo po? Yes. Kailangan kasama sila, yung mga taong naniniwala sa inyo. Pag ganun yung mindset mo, ganun yung reason mo, never kang mawawala sa Tao Elevate. Okay, next. Bakit kailangan mo maging successful? Kasi bakit? Minsan, umaabot lang tayo ng 75 years old. Okay, 75 years old, meron kang 27,375 days. Okay, kung ikaw ay 18 years old ngayon, ibig sabihin, nag-consume ka na ng 6,570. Medyo malayo ka pa. Pag ikaw naman ay 25 years old, sino dito yung 25 years old? Ayan. Yung mga nagtaas ng kamay, parang 24 years old pa lang. Okay, pag ikaw ay 25 years old, nag-consume ka na ng 9,125 days. Malayo ka pa. Tama? Kung ikaw naman ay 35 years old, wag na akong magtanong kung sino dito 35 years old. Meron ka ng 12,775. Malayo ka pa. Nasa kalahati ka na eh. Tama ba? Nasa kalahati ka na eh. Pag ikaw naman ay 45 years old, mas lalong hindi ko na itatanong. Meron kang 16,425 days. Malayo ka pa.
Malayo pa. Pag ikaw naman ay 55 years old ka na, meron kang na-consume na 20,075 days, malapit ka na. Pag 65 years old ka na, sobrang lapit mo na. Tama? Anong point? Guys, yung araw, pag lumipas, hindi mo na may babalik yan. Pag nag-edad ka ng 18 years old, next year, hindi ka 18. 19 ka na. Tama? Hindi pa bawas, padagdag eh. Tama ba? Guys, sa mga nandito ngayon, meron ka pang 3 hours a day. Nagko-computer ka. Nagti-TV ka. Imagine niyo 3 hours per day. That's 10 years sa loob ng 75 years. Tama? Ibig sabihin, may ginagawa ka 10 years na hindi nakakatulong dun sa pangarap mo. Panunod ng TV, panunod ng computer, kung ano-ano yung mga hobbies mo na hindi naman nakakatulong sa'yo. Tama? Minsan kasi bakit natin pinag-uusapan to? Kasi guys, ito yung mga ginagawa natin na hindi natin napapansin. Ang laki pala ng impact sa pagyaman natin. Lahat ba gusto maging successful? Yes! Kaya minsan, di ba, pansin nyo, dito ako, siloso pa naman ako. May pumasok lang, kay nanay na kayo nakatingin eh. Sige na, dyan na, upo ka na. Yan. Welcome, Nay. Ayan. Dito na tayo. Andiyan na ba kayo? Yes. Okay. Guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, bakit natin pinag-uusapan to? Kasi minsan, hindi mo na napapansin, 25 years old ka na pala, wala ka pang na-achieve. 30 years old na pala ako. Nagugulat ka na lang minsan eh, tama ba? 35 years old na pala ako. Minsan hindi mo napapansin, ang dami mo ng oras na nasayang. Tama? Tamang-tama sa topic. 8 hours a day ka natutulog. Sa mga 8 hours a day na natutulog, meron kang 20 years sa 75 years mo. Sino dito 8 hours a day natutulog? Wala. Kasi bakit? Sobra. Bihira yung 8 hours a day. Tama ba? 4 hours lang. Sa umaga. Sa gabi, 4 hours ulit. 8 hours pa rin yun. 8 hours a day pa rin yun. Ibig sabihin, meron kang 20 years sa 75 years mo. Ulitin ko, bakit natin pinag-uusapan? Kasi ito yung ginagawa natin na hindi natin napapansin. Marami dyan na sa live. Hindi nila napansin, 45 na sila, 50 na sila, pero nagtatrabaho pa rin sila. Ang layo pa rin nila dun sa pangarap nila. Tama? Ito yung dahilan. Okay? We don't have time to waste time. Wala tayong oras para magsayang ng oras. Sa mga kabataan na nandito ngayon, guys, maximize your time. Iwasan mo yung ugali ng procrastination. Alam mo yung procrastination? Yung, maya na. Marami naman akong oras eh. Lalo na pag full-time ka, minsan may gagawin ka dapat eh. Kaso ang mindset mo, full-time naman ako eh. Okay lang kahit mamaya na. Nangyayari? Yes. Minsan, kakamamaya mo, hindi mo na nagagawa. Nangyayari? Yes. Guys, yun yung isa sa dahilan. Bakit hindi pa rin lumalaki? Hindi mo pa rin nakukuha yung pangarap mo. Kasi bakit? Mamaya na eh. Guys, kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Pag may naisip ka na sa tingin mong makakatulong sa grupo mo, makakatulong sa business mo, gawin mo na ASAP. Tama? Gawin. I-apply mo na ASAP. Tama? Minsan kasi ang mindset natin, next, bukas na ako magbago. Bukas na ako mag-diet. May lechon sa harap. Bukas ulit. Nagigets nyo? Nangyayari ba yon? Nakakatawa siya, pero totoo po yun. Hindi lang about sa pagkain, kahit sa ginagawa natin sa hataw, alam mo naman na yung gagawin mo eh. Pero hindi mo lang ginagawa. Bakit merong mabilis? Bakit merong mabagal? Kasi dahil dito, yung iba walang manya na habit. Pag kaya niyang gawin niya yun, ginagawa niya. Meron naman kasi na kaya niyang gawin sana ngayon, mamaya na lang kasi meron pang next episode. Ano kaya nangyari doon sa next episode?
Nagigets niyo po? Nakaka-relate ba kayo sa akin? Kailangan po nating baguhin po yun. Kasi pag bata ka pa, or sa mga nandito mga kabataan na yun, wala naman ako nakikita matanda. Mga bata lahat ng mga nandito ngayon. Age is just a number. Tama po? Ulitin ko, age is just a number. Lahat tayo, pag feeling mo bata ka pa talaga. Tama? Sa lahat ng mga nandito ngayon, guys, kung meron kang dapat gawin, gawin mo na agad. Kasi pag nasana yung sarili mo na mamaya na, nagiging habit mo po yun. Hindi mo napapansin, nagiging ugali mo na. Kaya minsan, nahihirapan ka ng baguhin. Tama? Yes. Nangyayari ba yon? Yes. Bakit ko nasabi? Kasi ganun din po ako. Kung instead na kaya ko naman sanang gawin, pinapaliban ko na. Kasi bakit? Ang mindset ko, marami pa naman akong oras. Guys, isa yun sa magpapabagal sa atin. Mas maganda, baguhin natin yung ganun. Okay ba yan? Yes. Anyan po ba kayo? Yes. Okay. Pakibasa? Sabi nga pag klaro sa'yo yung reason mo, madali na lang kung paano gawin. Kasi bakit? Yung sistema nandyan na po. Kaya pansinin nyo merong nag-full-time, merong nag-join, mabilis kumita. Tama? Bakit sila mabilis kumita? Kasi alam nila yung reason nila, bakit nila ginagawa to. Meron namang mabagal, hindi naman lahat, pero karamihan, hindi pa kasi nila alam yung reason, bakit nila ginagawa to. Marami silang oras na nasasayang. Kasi bakit? Hindi pa clear sa kanila yung reason bakit sila nandito Kung meron kang anak ngayon, guys, gawin nyo to para sa anak nyo. Tama? Kung meron ka pang parents ngayon, gawin mo to para sa parents mo. Andiyan po ba kayo? Yes. Pag klaro sa'yo yung reason mo, bakit mo to ginagawa, mas magiging madali sa'yo kung paano mo to gawin. Kasi bakit? Yung sistema nandyan na. Proven and tested na yung sistema. Ang gagawin mo na lang susunod. Gagawin mo na lang sa sarili mo. Papayag ka ba na yung iba nagkakaresulta tapos ikaw hindi? Papayag ka ba yung iba kumikita tapos ikaw hindi? Huwag ka papayag dun. Kasi bakit? Kaya mo naman gawin kung anong ginagawa nila. Andiyan ba kayo? May natutunan? Okay. Okay, pakibasa po. Okay. Guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, pag first time mong gawin yung isang bagay, nakakatakot. Tama? Natakot ba kayo nung first time nyo mag-invite? Yes. Parang nakakatakot, no? Kasi bakit? Hindi tayo sanay Lagi nyong tandaan, pag first time mong gawin at hindi ka sanay, nakakatakot talaga yun. First time mong tumawid, natakot ka hindi? Natakot tayo. Tama? Pero nung tumawid ka, masarap sa pakiramdam? Bakit ka nakatawid? Kasi bakit? Nag-act ka Tapos na ulit, tumawid ka ulit. Ngayon parang wala na lang sa'yo Pag may sasakyan, parang si Iron Man Alam niya, nakita niyo yung pinagkaiba? Nung first time mo saka ngayon, same din po yan sa negosyo natin. Sa ngayon, medyo takot ka pa invite yung kamag-anak mo sa ibang bansa. Huwag ka matakot. Kailangan mo lang mag-try. Subok. Tama? Subukan mo lang. Kasi bakit hindi mo malalaman hanggat hindi mo ng Ibig sabihin guys, yung point ko, lahat ng first time mahirap. Nakakatakot. Okay? Kailangan mo lang mag-act. Duda. Ito po, reason of fear and cure. Okay? Ano ba yung cure niyan? Kailangan mo lang maging equip. Okay? Para ka maging equip, kailangan mo lang mag-training. Para ka matuto. Tama? Kailangan mo mag-training. Kaya yun yung ginagawa natin Napansin nyo, kaka-training mo, nawawala yung takot mo. Kasi bakit dito tinuturo? Kaya mo yan. Tuloy mo lang. Tama? Subukan mo lang. Tama ba? So, ang kailangan mo lang gawin, magkape. Tama? Okay, bakit tayo nagkakaroon ng duda? Kasi, untrained tayo.
Alam nyo yung mga leaders na hindi nagte-training, yun yung maraming duda sa sarili nila. Tama? Kaya ko ba to? Magjo-join ba sa akin to? Kailangan mo lang subukan. Okay? Ito yung kailangan mong gawin. No? Kailangan mo mag-training. Kaya huwag kayong magsawa, kaka-training. Tama ba? Huwag kayong magsawa, kaka-training. Nag-training ka ng NLO ngayon, next week, magti-training ka ulit. Kasi bakit? Hanggat hindi ka kumikita ng 6 figures, huwag na huwag kang mag-stop kaka-training ng NLO. Tama? Hanggat hindi ka pa yung nagtutok dito sa gitna, huwag na huwag kang mag-stop kaka-training ng NLO. Tama? Okay. So, kailangan, guys, para mawala yung duda, para mabawasan yung failure, ang kailangan mo lang pong gawin, know the basic, kailangan mong umattend ng training. Product demo. Alam mo ba kung paano explain yung product? Nakakatakot yan pag meron ka pepresentahan at hindi mo alam yung sasabihin mo. Naalala mo dati nung nasa school ka, reporting na, kinabukasan magre-reporting, anong prayer mo? Sana basa yung panty ni ma'am. Kasi bakit? Hindi ka confident eh. May takot ka eh. Hindi ka nag-review. Kakasugal mo yan. Pag nasa sa inyo ka kasi, hindi ka nagre-review. Pero pagka ikaw yung nag-review, di ba? Excited ka bang gumising? Yes. Pag hindi ka nag-review, nakakatamad gumising, you know? Pag nandun na sa school, naku, iba na yung ginagawa mo. Ikaw yung pinakauna. Bakit ikaw yung pinakauna? Kasi nga, wala kang alam. Ang ginagawa mo dun, magtatanong-tanong ka sa mga nandun, mga classmates. Pero pag alam mo yung sasabihin mo, kahit sino yung ipaharap sa'yo, kaya mong kausapin. Professional, unprofessional yung ipapaharap sa'yo, kayang-kaya mong kausapin yan. Kasi bakit? Nagtitraining ka eh. Alam mo yung product eh. Alam nyo ma'am, yung ang aming lure, naku po, masarap po ito. Hindi po masarap yung lure. Sabon po yun. Doon palang bagsak na eh. Paano bibili niyan? Alam niyo po, yung aming Elevate in One, yan po yung nagbabalance po yan. Alam niyo po yung ma'am yung nagbabalance. Minsan pag natutumba po kayo, ma'am, binabalance po niya. O, tama ba yon? Mali. Kailangan mo kasing pag-aralan yung mga product. Andiyan po ba kayo? Yes. Yung kape namin, ma'am, naku, ang sarap po niyan. Meron po yung santol, meron po yung... Anong santol? Mangustin yon. Mangustin yun, tsaka guyabano. Tama ba? Okay, kailangan nyo rin alamin yung marketing plan. Lahat ba alam na yung marketing plan? Yes. Oo, pag alam mo na yung marketing plan, confident ka na yan. Ikaw to. Ikaw yan. Yan. 1.5. No? Kailangan alamin mo lang. Okay? Alamin mo rin yung NLO, kung paano explain. Guys, bakit natin kailangan alamin? Lahat ng sinasabi namin dito, ito rin po yung sasabihin mo sa mga leaders mo. Tama? Ibig sabihin, hindi lang kami yung nag-NLO. Lahat tayo, kaya natin dapat mag-NLO. Kasi bakit? Meron ng mga taong nakikinig sa'yo, naniniwala sa'yo. Ito rin yung kailangan mong i-explain sa kanila. Okay? Kailangan mo rin ng leadership training and technical training. Tama? Lahat ng yan kailangan mong atinan para mabawasan yung failure at mawala yung duda. Andiyan po ba kayo? Yes. Okay. May natutunan? Yes. Okay? Do not be afraid of rejection. Huwag na huwag kang matakot ma-reject kasi part po yan ng proseso. Walang yumaman sa Tao Elevate na hindi na-reject. Lahat ng mga yumaman, lahat ng naging successful, lahat ng kumikita dito, lagi mong tandaan, nare-reject po yan sila. Pag meron ka narinig, kumita at hindi na-reject, sabihan mo kami. Sugurin nating lahat. Wala pong ganun. Tama? Lahat ng mga naging successful dito, na-reject po yan. Part yan ng proseso eh. Kung gusto mo maging successful, dadaan ka sa proseso. And part siya ng proseso, yung rejection. Ibig sabihin, sa mga nare-reject ngayon, nasa tamang proseso ka. Na-reject ka ng pamilya mo,
No? Nireject ka ng kapatid mo, nireject ka ng kaibigan mo. Lagi mong tandaan, part ng proseso po yan. Part yan ng kwento mo. Marami na sa live, mga bago. Alam mo yung sobrang excited ka, yes, payaman, payaman, payaman. I-invite ko yung kaibigan ko, si ganito, si ganyan, yung best friend ko. Alam niyo po, sa mga bago na nandyan ngayon, medyo puputulin ko muna yung excitement nyo. Kasi bakit? Sa negosyo natin, yung unang-unang magre-reject sa'yo, yung mga malalapit sa'yo. Pamilya mo, kaibigan mo, best friend mo, marami na ditong mag-best friend. Ngayon, hindi na sila best friend. Friend na lang sila. Tama. Kasi bakit? Marami dito, nire-reject ng best friend nila. Nire-reject ng kaibigan nila. Kasi bakit? Pag narinig, sali ka sa akin. Ano ba yung sasalihan natin? Networking. Patay na. Tama? Bakit? Kasi sa Pilipino, pag narinig networking, scam. Nako, best friend, na-scam ka. Siya pa yung mag-a-advise sa'yo. Hindi mo na-explain yung negosyo. Alam ko yan. Yung bilog-bilog, yung ganun-ganon. Ano yung ganun-ganon? Bangga-bangga yan, di ba? Guys, lagi niyo pong tandaan, pag narinig nila networking, maraming Pilipino, 90% negative yung impact agad sa kanila. Bakit negative? Dahil yan sa balita. Sa balita, negative is positive. Kung ano yung pinaka-negative, yun yung front page. Lola, ginahasa ng apo, yun yung front page. Negative nga, di ba? Kasi kung negative yun, talagang dudumugin yun ng tao. Pansin nyo sa Facebook, pagka negative, ang bilis kumalat. Tama? Mag-post ka ng chismis. Naku, ang bilis kumalat niyan. Maraming mag-share dyan. Pero pag ipopost mo, positive, OFW kumita, walang magla-like dyan. Ang magla-like, member. Tama? Dating ganito, success story post mo, walang papansin dyan. Ang yabang naman nila. Nagets niyo po? Pero pag negative, naku, si Zainab tsaka si Ray Parks na. O pagka ganun i-post mo, sila na pala. Talagang makikichismis yan. Mga negative, pagka negative ipopost mo, mabilis kumalat. Hindi rin binabalita yung positive. Hindi binalita sa media, sa TV, dating taxi driver, yumaman sa networking. Dating estudyante, yumaman sa networking. Dating OFW, nakauwi sa Pilipinas, kumita at nakapag-for good, yumaman sa networking. Walang binabalitang ganun. Tama? Kaya ikaw, kahit hindi mo pa alam yung networking, pag narinig mo networking, pangit na kaagad sa'yo. Ganun din ba kayo? Hindi rin natin sila masisisi kasi ganun din tayo. Tama? Nung narinig ko dati networking sa salihan ko, negative din kaagad. Kasi yun yung na-inject sa atin. Ang tawag doon, not informed. No? Hindi pa sila informed. Misinformed. Mali yung information na natanggap nila. Tama? Andiyan pa po ba kayo? Yes. May natutunan? Yes. Okay. So, kailangan lang, tuloy-tuloy ka lang. Na-reject ka man, okay lang yan. Alright? After ng rejection, acceptance. No? Kailangan mo lang i-accept. Na-reject ka, i-accept mo lang. Hindi yung na-reject ka. Ayaw mo. Ayaw mo talaga. Paulit-ulit ka pa eh. Ayaw nga eh. Ipipilit mo pa yung gusto mo. Tama? Ayaw nga. Di mo ba naintindihan yon? Ayaw ng best friend mo, ayaw ng pamilya mo. Pag ayaw nila, accept. Move on. Masyado mo pa kasing pinapakomplikado. Bakit? Nung pumara ka ba ng jeep? Para lumagpas. Ayaw. Ba't hindi niya ako pinasa? Ang dami mo bang tanong? Anong yes? Marami kang tanong. Pag lumagpas, anong gagawin? Para ulit. Hindi ka naman nag-emote nung rejection ba yon? Rejection yun. Parang ganito na lang yung mindset. Pag every time na meron kang ini-invite, pag nag-invite ka ba sa birthday, example, in-invite kita, kaibigan kita. Ang purpose ko sa'yo, pakainin kita. Tama? Bubusugin kita.
tapos hindi ka pumunta sa birthday ko, masasaktan ba ako? Hindi ako masasaktan kasi bakit? Hindi naman ako nawalan eh. Ikaw naman yung nawalan eh. Tama? Imposible naman siguro bro, hindi ka atin, di ba? Atin ka naman. Joke lang, joke. Alamin mo dapat yung purpose mo, bakit ka nag-i-invite. Pag nag-i-invite ka para sa pera, masasaktan ka pag nare-reject ka. Kasi bakit ang mindset mo? Sayang naman yung 1,000. Hindi ako kumita. Tama? Pero pag ang mindset mo, every time na nag-i-invite ka, gusto mo siyang tulungan, pag nare-reject ka na, hindi ka masasaktan. Kasi bakit? Hindi ikaw yung nawalan, siya yung nawalan. Tama ba? Nandiyan po ba kayo? Kailangan alamin mo yung reason mo. Bakit ka nag-i-invite? Accept mo lang, okay? Ang kailangan mo lang gawin, tuloy-tuloy ka lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Ang kailangan mo lang gawin, i-apply yung SW4. Kailangan mo lang gawin, no? Some will join you, some won't join you, so what? Ganun lang. Every time na ayaw nila, okay lang. Next ka kaagad. Hanap ka lang ng hanap. Alam niyo po, kakahanap mo. Lagi mong tandaan, pag naghahanap ka, may mahahanap ka talaga. Pag ikaw nalulungkot, gusto mo ba maging masaya habang ginagawa yung negosyo? Yes. Kung ikaw nalulungkot ka, every time na nare-reject ka, baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo mindset mo. Ang goal mo, hindi para magpa-join. Ang goal mo, ma-reject. Masaya ka ba na hit mo yung goal mo? Yes. Ibig sabihin, pag ang goal mo, ma-reject, every time na nag-i-invite ka, gusto mong sumali, ayaw mo, yes! Thank you, Lord. Na-hit mo yung goal mo eh. Gusto mo? Ayaw mo rin? Thank you. Next ka lang ng next. Tama? Gawin mo lang masaya yung negosyo natin. Gusto mo mag-join? Gusto mo? Sayang, hindi ko na-hit yung goal ko, pero okay na, tara, bili tayo package. Nagigets niyo po ako? Kailangan mo lang baguhin. Kailangan mo lang enjoy yung ginagawa natin. Huwag mo masyadong personalin yung mga rejection. Andiyan po ba kayo? Okay. Alright? Pakibasa. Yan, sa mga nandito ngayon, no? Kung ang tingin mo sa sarili mo pang big time, darating talaga yung time, magiging big time ka rin. Pero pag yung... Sige, palakpakan mo. Pero pag yung tingin mo sa sarili mo, pipitsugin, kalimutan mo na maging successful. Kasi kung anong tingin mo sa sarili mo, yun yung nagiging ikaw. Tama? Ibig sabihin, guys, kailangan mo tingnan yung sarili mo na darating yung time, magiging successful ka, magiging big time ka, yayaman ka rin. Attitude, ganun dapat yung attitude mo sa sarili mo. Hindi yung kinakaawaan mo yung sarili mo. May pinagdaanan ka ngayon. Kawawa talaga ako. Pag iniisip mong kawawa ka, magiging kawawa ka talaga sa mata ng ibang tao. Tama? Pero pag iniisip mo na yayaman ka, magiging mayaman ka rin talaga. Okay? So, kailangan mo dito iwasan sa negosyo natin yung acne. Lagi mong tandaan, hindi mo pa alam lahat. Kung alam mo na lahat, sana successful ka na. Kung alam mo na lahat, sana kumikita ka na ngayon ng maganda. Hanggat hindi ka pa successful, kailangan mong gawin, humble down. Makinig ka pa rin. Tama? Kailangan mo pa rin makinig. Iwasan mo maging acne. Training, NLO, paulit-ulit lang yan. Alam ko yung unang topic, doubt and fear. Tama? Ang sunod nun, attitude. Nagigets niyo po? Pag gano'n na yung mindset mo, ibig sabihin, nagiging acne ka na. Iwasan niyo po ito. Kasi ito yung isa sa nagiging dahilan bakit maraming leaders na na-stagnant. Sa una, kumita. Sa una, nagkakaroon ng grupo. Pero hindi na nakakausad pataas. Kasi bakit? Nagbabago yung ugali. Habang kumikita ka ng maganda, dapat mas lalong nag-i-improve yung attitude. Kung gusto mo magtuloy-tuloy yung paglaki ng grupo mo, magtuloy-tuloy yung paglaki ng income mo, kailangan tuloy-tuloy din yung nagbabago, nag-i-improve yung attitude. Andiyan po ba kayo? Yes! Iwasan yung maging acne. Okay? So dito, attitude is everything. Pride, be patient, be humble. Kailangan mong maging humble.
Wala kang matutunan pag ikaw mismo hindi ka nagiging humble. Kailangan empty cup ka lang. Huwag mong isipin, ay, yung speaker, dating estudyante lang naman ako. Mas matanda ako dyan, bakit ako makikinig? Lagi niyo pong tandaan, guys. Hindi lagi nagde-depend sa edad. Minsan nagde-depend tayo sa experience. Walang masama na makinig ka sa tao. Kasi bakit? Meron siyang alam na hindi mo alam. Meron kang alam, yes, na hindi namin alam. We respect that. Tama ba? Kailangan mo lang maintindihan din, merong yung ibang tao alam na hindi mo alam, na makakatulong sa'yo. Para malaman yon, kailangan mo mag-humble down. Hindi mo malalaman yon kung hindi ka mag-humble down. Andiyan po ba kayo? Okay? So, kailangan mo rin i-master and apply good learning and listening attitude. No? Kailangan marunong kang makinig. Okay? And learn the business ASAP. Maraming mga leaders, akala nila magaling na sila. Lagi nyo pong tandaan, magbe-base tayo sa result. Tama? Kung master mo na yung ginagawa mo, dapat paunti-unti nagkakaroon ka ng resulta. Hanggat hindi ka pa nagkakaroon ng resulta, kailangan mo pa itong pag-aralan. Tama? May mga kailangan pag-aralan, may mga kailangan pang i-adjust. Minsan, akala mo, alam na master mo na yung pagpe-present. Tama? Pero bakit hanggang ngayon, wala ka napapasali? Kasi akala mo lang yun. Again, humble down. Kailangan mo maging humble. Makinig ka ulit sa training. Manood ka ulit ng training. Makinig ka ulit sa upline mo. Tama? Okay lang po, no? Minsan, dumadating sa point na nagbabago yung attitude pagka lumalaki grupo. Pero sana, ngayon na wala ka pang grupo, wag muna magbago. Tama? Ano po ba kayo? Kasi maraming bago na wala pang narating, parang hindi na natatamaan ng bala. Andiyan po ba kayo? Okay, kailangan be humble. Okay? Sabi nga dito, kailangan empty cup ka lang palagi. Tama? Marami kang matutunan pag yung mindset mo, every time na nagtitraining ka, empty cup ka. Wala kang alam. Kasi bakit? Yung sasabihin ng mga speaker, pasok na pasok yun sa'yo. Kasi bakit? Pag punong-puno dyan ng kaalaman, aapaw lang po yung mga sinasabi namin. Kung gusto mong may matutunan ka, dapat empty cup ka lang. Paulit-ulit sinasabi yun. Kakaulit ng empty cup, napupuno tuloy. Andiyan po ba kayo? Yes! May natutunan? Yes! Okay. Kailangan mo ring isurround yung sarili mo sa mga tao na same mission as you. Sabi ko kanina, malaking tulong, malaking impact yung mga cross lines. Ibig sabihin guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, kailangan samahan mo, bigyan mo ng oras yung mga cross lines na sa tingin mo, kagaya din sa'yo. Mapangarap, disiplinado, masipag. Kasi bakit? Pag sumama ka doon sa mga taong tamad, hindi mo napapansin, nagiging tamad ka na rin. Pag sumama ka sa mga taong gamers, hindi mo napapansin, nakikirat-rat ka na rin. Tama? Yung sinasabi mo, ano ba naman yan? Tsaka na yung games, mga brother. Maya-maya, magkalaban na kayo. Pasaway-saway ka pa. Nagigets nyo po? Pero pansinin mo, sumama ka sa mga taong seryoso. Hindi mo na mamalayan, nagiging seryoso ka na lalo sa ginagawa mo. Wala mang result yan, okay lang. Ang importante, makita mo na disiplinado, masipag. Kasi bakit? Pag sinamahan mo yan at pag sinabayan mo yan, sabay-sabay din kayo magkaroon ng resulta niyan. Ang tanong, sino dito mga masisipag? Okay. Alright, pag-usapan naman natin yung believe. No? 100% dapat yung paniniwala mo. Believe in the company. Use and share our products. Naniniwala ba kayo sa company natin? Yes! Naniniwala po ba kayo sa produkto natin? Yes! Guys, sobrang effective po yung produkto natin. Alam nyo po, sa lahat ng mga nabentahan ko dun sa Hong Kong, sabi ko sa kanila, favor naman. Pagka na-try mo na yung kape, na-try mo na yung sabon, mag-message ka sa akin kung ano yung impact. Ano yung effect sa'yo? Ano yung pakiramdam? Isa lang nasasabi nila, ang sarap-sarap ng grace natin. Ang sarap-sarap ng sip to pit natin. Ang sarap-sarap ng sabon. Kinain pala yung sabon. Guys, gamitin niyo yung products.
Kasi sobrang effective ng products natin. Minsan kasi, ganito yan. Ang Pilipino, masyadong minamaliit yung sariling atin. Pansinin mo, pag sinabing ito, from Korea, ang Pinoy, wow, grabe, ang ganda naman yan. From Japan, oh, grabe, ang lupit naman yan. Pang Pilipinas, ay! Guys, pansinin nyo sa probinsya, pag may sakit, sa mga medyo na-experience po yon sa probinsya, pag may sakit, anong ginagawa? Herbal lang. Ang tanong, gumagaling? Minsan, na mindset lang tayo na pangit yung sariling atin, pero sa totoo lang, effective yung sariling atin. Alam nyo, pag narinig ng ibang bansa, from Philippines, wow din sila. Tayo lang naman hindi. Kasi ang mindset nila, galing din sa ibang bansa. Tayo, pag narinig from Pilipinas, ay, dapat ibang bansa. Guys, sobrang effective ng sarili nating produkto. Tama? Yung Elevate in One natin, maraming testimonies. Panoorin nyo po yung mga testimonies. Tama ba? I-share nyo po yung mga testimonies na yun. I-share po natin yung produkto natin. Gamitin natin yung produkto natin para marami po tayong matulungan na kapwa nating Pilipino. Okay? Alam nyo po, na-experience ko dun sa Hong Kong. Di ba nagpe-present ako sa Jollibee? Ang ginagawa ko, nilalakasan ko. Di ba ito yung table ko? Eh, may mga katabi pa ako. Nilalakasan ko talaga yan. Alam nyo po, yung mangustin namin, marami na po itong natulungan. Lalo na po, sa ikaw, sa mga OFW, nagtatrabaho. Alam po namin, pagod kayo sa trabaho. Minsan, nalilipasan kayo ng gutom. Yung mangustin po namin, na ibibigay nyo yung nutrients na kailangan ng katawan. Lumilingon yung katabi. Meron doon sa Jollibee. Medyo may edad na kasi sa Hong Kong, mga crew po doon, or yung mga nagsiserve, mga may edad, matatanda. Nagulat ako. Iho, magkano yung mangustin nyo? Nabentahan ko tuloy ng mangustin. Ito malupit. Yung kausap ko hindi pa nag-join. Sabi ko sa kanya, pag nag-join ka, sa'yo na tong package. Sabi ko sa kanya, sa'yo na tong package na dala-dala ko. Eh may bumili na ng mangustin. Hindi pa siya decided. Sabi ko sa kanya, imaginein mo yan. Hindi ka pa member, may bumili na ng product mo. Tapos yung sunod na tanong ni nanay, yung crew, mangustin, ano yung hawak mo? Ay, sabon po ito, nay. Maganda din po ito. Nakakinis ng kutis. Uy, sige, magkano yan? $50 lang yan, ay. Ay, sige, kunin ko rin yan. Yung sabon, tsaka yung mangustin, kunin ko na. Binulungan ko yung kausap ko. Ano, hindi ka pa ba sasali? Kasi ibibigay ko to sa iba. Sabi niya, kulang kasi yung pera ko. Okay na yan. Ilalipay mo na sa akin yung kulang. Sumali siya ngayon. Next week, meron siya. Mag-a-add daw siya ng 3 account. Sobrang effective ng product natin. Alam nyo, marinig pa lang nila mangustin, ibang-iba na yung dating sa kanila. Tama? Believe na believe sila sa mangustin. Kasi bakit? Proven and tested na po yung mangustin. Sa mga na-explain na namin, pag sinabi mong mangustin, ay, alam ko yan, maganda yan. Yan yung ginagamit ng lola ko. Imagine mo yan, sinaunang panahon pa pala. Lola niya yung gumagamit. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan i-explain. Ang produkto namin, mangustin. Oy, ang ganda niyan. Tama? Ang tanong, gumagamit ba kayo ng mangustin? Yes! Dapat gumagamit kayo ng mangustin kasi yung mangustin is yung queen of fruits. Tama ba? Yes. Kailangan natin gumamit ng product. Believe in your upline. Kailangan naniniwala ka sa upline mo. May tiwala ba kayo sa upline nyo? Yes! Pag yung upline mo, seryoso, may pangarap. Tama? Yung upline mo na yan, lagi mong tandaan, hindi mo yan kaaway. Minsan kasi kinokontra natin eh. Si upline. Galit palagi sa akin yan. Bakit ka ba kasi pinapagalitan? Hindi ka naman kasi papagalitan kung tama ginagawa mo. Papagalitan ka pag may mali kang ginagawa. At bakit ka pinapagalitan? Kasi ayaw ni upline mo na malihis ka ng landas. Gusto ni upline mo na sa daang matuwid ka. Tama? Kaya pasalamatan mo kung si upline mo, tinatapik ka. Minsan kasi ang mindset natin, ayan na naman.
Akala mo, kontrabida yung upline mo. Hindi po. Lagi mong tandaan. Tandaan mo to ha, pag kuha mo ha. Ba't may tunog? Ito si upline. Ang cute niya upline ha. O, ito ka. Ito ka. Ayan ka. K. O. Ito si upline. Ito ka. Walang sasabihin si upline mo na ikababagsak ng grupo mo. Partner, ito gawin mo para hindi na tumagal yung grupo mo na yan. May ganon ba? Walang ganon. Lahat ng sasabihin ni upline, para yan sa ikakaganda ng network mo. Kasi bakit? Pag sinabi ni upline na ikakabagsak ng network mo, pag bumagsak network mo, bagsak na rin yun. Tama? Anong sasabihin ni upline? Guys, ganito gawin natin para sabay-sabay tayo bumagsak. Walang ganon. Lahat ng sasabihin ni upline mo sa'yo, lahat yan ikakabuti ng network mo. Kaya kailangan mo lang gawin, yes, upline. Copy upline. Thank you, upline. Tinapik mo ako, upline, thank you. Tama? Pag meron ka nakitang hindi maganda kay upline, na may mali si upline, kalimutan mo na agad. Walang perfect. Si upline mo, tao din yan. Nagkakamali din yan. Tama? Minsan kasi, merong siyam na magandang ginawa yung upline, merong isa na hindi nagkamali lang si upline. Talagang iba na yung dating sa'yo. Ang naalala mo na lang yung pagkakamali ni upline. Kaya ka nagkakaroon ng hate kay upline mo. Yan, si upline, ganito yan, ganyan yan. Chinichismis mo pa si upline mo sa ibang tao. Lagi mong tandaan, si upline, kakampi mo yan. Hindi mo yan kaaway. Ikaw lang nag-iisip na kaaway mo sa upline, pero yung mga upline, iniisip nila, anak nila na tinatapik nila. Tama ba? Kaya pasalamatan mo si upline. Pag ikaw ba pinagalitan ng magulang mo, nagtatampo ka? Tama? Huwag ka nang lumabas. Tampo ka kaagad. Bakit ka ba hindi pinapalabas? Ayaw kanyang mapahamak sa labas. Maambunan ka. Baka maambunan ka, magkasakit ka pa. Tama? Ayaw ng magulang na ganun. Same din yan sa upline. Bakit pinagbabawalan ka na ganito? Bakit ito muna? Kailangan maintindihan mo po yun. Kasi minsan, kulang yung kulang tayo ng disiplina sa sarili natin. Kailangan natin ng ibang tao para magdisiplina sa atin. Ang tanong kasi doon, willing ka ba disiplinahin? Yung kasi yung question Pag ayaw mo kasi, ibig sabihin lang, marami ka talaga makikita kay upline mo na kontra sa'yo. Andiyan po ba kayo? And even sa mga OFW, hindi lang po yung mga nandito. Kasi may mga OFW tayo minsan na nakakausap, tinatapik din ng upline yan. Tama? Minsan, nag-i-emote din sila. Minsan, natatamaan din sila. Pero lagi niyo pong tandaan sa mga OFW. Lahat ng yan, sinasabi ng upline niyo yan, para din yan sa inyo. Para sa ikakabuti nyo, para sa ikaganda ng negosyo nyo. Tama ba? So, kailangan mo lang mahalin si upline. Sabi mo kay upline, I love you. Mua chup chup. Sabi mo kay upline, mamaya ka sa akin. Ililibre kita. Next. Kailangan mong maniwala sa downline. Believe in your downlines. May tiwala ba kayo sa downlines nyo? May tiwala ba kayo sa leaders nyo? Guys, lagi nyong tandaan. Pwedeng ikaw upline, may alam ka. Pero marami ding alam yung downline mo na hindi mo alam. Marami ding potensyal yung downline mo na wala sa'yo. Ako naniniwala ako, lahat ng mga nandito ngayon may potensyal po yan. Tama? Lahat tayo may potensyal. Kailangan mo lang maniwala sa downline mo. Baka yun na lang yung kulang. Kailangan mo siyang tamaan ka. Masyado mong binibibi. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Ang tanong ko sa inyo, kaya niyo bang tumayo sa sarili niyong paa? Yes! Kaya nating tumayo sa sarili nating paa. Alam natin yung tama at mali. Kailangan mo lang paniwalaan yung downline mo. Nandiyan po ba kayo? Yes! Minsan, may mga downlines tayo na makukuha sa online. Sa ibang bansa, no? Alam mo yung tipong tinuruan mo, nagtanong sa'yo, upline, paano mag-copy-paste?
Siyempre, tayo as an upline, tuturuan natin. Tama po? Kailangan din mahaba pasensya mo sa mga downlines mo. Ay, coach, ganito kasi yan. Long press, copy text, long press, paste. Ay, upline, alam ko na. Kinabukasan, tawag ng tawag. Upline, ang daming miss call. Ano kayong problema ng downline ko? Pag sagot mo, upline, paano nga ulit mag-copy paste? Tinuro mo ulit. Okay, coach, ganun lang pala eh. Long press, copy text, long press, paste. Kinabukasan ulit. Nagtanong ulit sa'yo, paano mag-copy paste? Sabi mo na sa kanya agad, coach, ganito gawin mo. Hanap ka na ng upline mo. Kailangan, mahaba yung pasensya nyo sa downlines nyo. Kasi hindi lahat, kagaya mo. Tama? May mga downlines tayo minsan napapasok sa atin na slow. Meron nga very slow eh. Tama? Pero lagi nyong tandaan, yung mga tao na yon, pag nagseryoso po yun, or pagkaalam na nila yung gagawin nila, yun pa yung mga nagiging successful. Kasi bakit? Paano ko nasabi? Kaya nga nagtatanong, gusto niyang malaman. Kasi may gusto siyang gawin. Aanin mo yung maraming alam, wala namang ginagawa. Kaya kailangan mo lang pagtiyagaan. Nandiyan po ba kayo? Yes. Tatalunin ng hindi magaling na merong ginagawa yung mga magagaling na walang ginagawa. Lagi niyo pong tandaan po yan. Sa ginagawa natin, hindi po to pagalingan lang. Sa ginagawa natin, magbe-base tayo sa application. Paano mo ina-apply yung mga natutunan mo everyday. Kaya kailangan mong paniwalaan yung downline mo. Huwag mong tingnan yung downline mo. Parang walang chance ang yumaman yung downline ko na to. Huwag ganun. Dapat sa isip pa lang, mayaman na yung downline mo na yan. Dapat naniniwala ka dyan. Andiyan po ba kayo? Yes. Andiyan po ba kayo? Yes. Okay, kailangan mo rin magniwala sa sarili mo. Ang tanong, naniniwala ba kayo sa sarili nyo? Yes! Guys, lahat tayo, sabi ko kanina, lahat tayo may potensyal. Lahat tayo may potensyal. Lahat ng kaya naming gawin, kayang-kaya mo rin gawin. Baka nga mas magaling ka pa kaysa sa amin. Kaso ang kulang lang doon, yung paniniwala mo sa sarili mo. Sabi ko nga kanina, kung naniniwala kang magiging big time ka, magiging big time ka talaga. Pero kung hindi ka naniniwala na maging big time ka, expect mo na hindi ka rin magiging big time. Kung anong pinapaniwalaan mo sa sarili mo, yun yung nagiging ikaw. Ibig sabihin, kung naniniwala kang yayaman ka sa Tao Elevate, yayaman ka talaga. Ang tanong, naniniwala po ba kayo? Yes! Merong hindi sumagot. Parang hindi pa. Naniniwala ba kayo? Yes! Guys, ulitin ko. Isa sa naging mindset ko nung nagsisimula ako, every time na may na-awardan, nai-inspired lang ako sa kanila. Ma-inspired ka lang. Tama? Huwag yung abang nag-awarding, wala kang pakialam. Guys, tingnan mo. Ano ba yung mga kaya nilang gawin na hindi mo kayang gawin? Bakit nandun sila? Bakit ikaw nandyan? Lagi mong tandaan, lahat ng kaya niyang gawin, kaya mo rin gawin. Lahat ng kaya mong gawin, kaya niya rin gawin. Ang tanong lang doon, naniniwala ka ba doon? Kasi same product, same company, same marketing plan lang naman tayo. Nagkakatalo tayo sa kung paano mo paniwalaan yung sarili mo. Paano mo ilalabas yung potential mo. Unang-una, kailangan maniwala ka muna na may potential ka. Tama? Kaya pansinin mo sa jungle, sino yung Tarzan. Sino yung kinakatakutan? Lion. Bakit lion? Yung lion ba yung pinakamalaki? Hindi. Merong elepante, tama ba? Pero bakit siya yung kinakatakutan? Kasi siya yung naniniwala siya na kaya niya lahat. Pag tumingin ka dapat sa salamin, dapat nakikita mo payaman. Nakikita mo dapat pogi, gwapo, sexy. Tama? Lagi niyong tandaan, lahat ng korte, kahit anong korte pa yung nakikita mo, shape pa rin po yan. Tama? Hindi nga lang Coca-Cola. Minsan, litro. Tama? Pero importante, naniniwala ka sa sarili mo. Ba't yung iba tumatawa tapos nakatingin sa katabi niya?
May natutunan ba kayo? Yes. Andyan ba kayo? Yes. Guys, kidding aside pag tumingin ka sa salamin, alam ko may iniisip ka sa nakikita mo eh. Ang tanong kasi doon, paano mo, baka ngayon pag may problema ka, may pinagdadaanan ka, ang tingin-tingin mo sa salamin, kawawa naman yung tao na to. Pag yun yung iniisip mo, yun talaga yung magiging ikaw. Kawawa ka talaga. Pero pag tumingin ka doon, kahit marami kang problema, marami kang pinagdadaanan, malalagpasan mo rin to. Tama? Makakaahon ka rin. Yayaman ka rin. Dapat ganun yung paniniwala. Ikaw na yung next. Tama? Ay, ako pala. Hindi ikaw, ako. Nagigets niyo po? May natutunan? Okay? Believe in God. Kailangan maniwala ka rin nasa taas. Tama? Minsan, hindi natutuloy yung plano mo. Tama? Minsan, nasisira yung plano mo eh. Tama ba? May mga plano ka ba minsan na hindi natutuloy? May mga plano ka ba minsan ang question mo, bakit ganun? Bakit iba yung nangyari? Guys, lagi mong tandaan. Bakit hindi natuloy yun? Kasi merong mas magandang plano yung nasa taas para sa'yo. Kailangan mo lang palagi maging positive. Kahit negative yung nangyari, hindi man natuloy yung plano, positive ka pa rin. Baka may mas magandang plano yung Panginoon para sa akin. Dapat ganun yung paniniwala. Tama? Hindi lang natuloy yung plano mo, ang lungkot-lungkot mo na. Hindi lang natuloy yung plano mo, parang binagsakan ka na ng mundo. Hindi dapat ganun. Dapat maniwala ka sa Kanya. Tama? May mas magandang plano siya para sa'yo. Ang tanong, naniniwala ka ba doon? Kaya pagkagising mo, dapat pasalamat agad. Pasalamat. Huwag yung problema agad. Nagigets nyo? Okay. Okay. Punta tayo sa commitment. Merong 3 levels of commitment. I will try, I'll do my best, I will do it whatever it takes. Kailangan umabot tayo sa I will do it whatever it takes. Kasi sabi ko sa inyo kanina, lahat ng pagdadaanan mo dito, lagi niyong tandaan, lahat ng pagdadaanan nyo dito, hindi madali. Mahihirapan kayo, matcha-challenge kayo, maraming pagsubok yung pagdadaanan. Maraming disappointments, maraming paasa. Sabihin sa'yo, yes, sige po, sasali po ako next week. Hindi klaro eh. Ang sabi sa'yo, sasali ako next week. Hindi niya sinabi, ibablock kita next week. Tama ba? Maraming magsasabi sa'yo dito, magpapaasa sa'yo. Kailangan mo dito, tuloy-tuloy ka lang whatever it takes. Kasi sabi ko kanina, lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. Yung pangarap mo, yung sasakyan, pangarap mo para sa pamilya mo, may value ba yan sa'yo? Yes. Lahat ng yan may value. Ibig sabihin, hindi natin makukuha yan ng madali. Bago natin makuha yan, may pagdadaanan tayo. Ang tanong kasi doon, paano ka magtuloy-tuloy? Ikaw ba yung lumalaban o ikaw yung paatras? Ikaw ba yung pasulong o ikaw yung paurong? Tama? Guys, I will do it whatever it takes, yung commitment. Minsan, bakit hindi nagiging effective sa iyo yung system? Yung sistema natin, kasi dahil sa commitment mo eh. Minsan kasi yung hataw mo nakadepende sa katabi mo. Na-experience mo ba to? Gumising ka na, brad, Sabi mo. 3:00 yung gising mo eh. 3:00 na eh. Nag-ring, nag-alarm na. Pagising mo, pagtingin mo sa kanan, tulog pa. Sa kaliwa, tulog pa. Tulog ka na rin. Experience hindi? Ibig sabihin, yung pagbangon mo, hindi nakadepende sa pangarap mo. Nakadepende sa katabi mo. Tama? Nakita mo yung katabi mo, 4:00 pa lang, 3:00 pa lang na madaling araw, pero ang lakas ng umilik. Sabi mo, parang inaantok na rin ako Pero adami mo pa dapat gawin. Tama? Guys, lagi niyong tandaan. Yung pagiging effective ng isang sistema na ginagawa natin, nakadepende kung paano mo i-apply. Ikaw ba yung tipong leader, kahit marami kang problema, marami kang pinagdadaanan, nakakahataw ka pa rin? Yes. Baka pag may pinagdadaanan ka lang, mukmuk ka na sa kwarto.
Kaya nga hindi ka nagkakaroon ng grupo eh. Kaya nga hindi lumalaki grupo mo eh. Kasi bakit? May konting problema lang, hindi mo na nagagawa yung negosyo mo. Example natin, may sari-sari store ka, may problema ka, isasara mo na lang ba sari-sari store mo? Huwag muna ako magbukas. Tapos nag-e-expect ka na may benta. Walang pinagkaiba yan sa ginagawa natin. May pinagdadaanan ka, mukmuk ka sa kwarto, tapos nag-e-expect ka na merong magjo-join sa'yo. Wala pong kakatok sa kwarto doon, tapos sasabihin niya, ako po yung sugo, ako po yung magsi-7 account sa'yo. Wala pong ganun. Kailangan mong hanapin. Lahat tayo, marami tayong may mga pinagdadaanan. Tama? Kailangan alam mo lang kung paano i-set aside yung pinagdadaanan mo para harapin yung negosyo mo. Minsan kasi nadadama yung negosyo natin sa personal problems natin. May personal problem kayo ng jowa mo, tapos sinadamay mo yung negosyo mo. Tama? Sana all may jowa daw, sabi niya. Nagigets niyo po? Laliman mo yung commitment mo sa sistema na ginagawa natin. Pag may tinuro sa'yo yung mentor mo, pag may tinuro sa'yo yung upline mo, pag may tinuro sa inyo yung upline nyo, ang tanong, ginagawa nyo ba? Baka pagkaharap mo lang si upline, yes, upline. Para pang si PJ, pag nang sumagot, copy upline. Dapat ikaw yung leader, marunong makinig, marunong sumunod. Ulitin ko, dapat ikaw yung leader, marunong makinig, marunong sumunod. Maraming leaders na marunong lang makinig. Habang kaharap si upline, copy up. Yes, up. Excited ako dyan, up. Pag-uwi ng bahay, hindi ina-apply kung anong tinuturo ng upline. Guys, dapat, pagka kinausap mo si upline, yes, up, copy up, dapat excited kang umuwi at i-apply kung anong tinuro ng upline mo sa'yo. Marunong ka dapat makinig, marunong kang sumunod. Tama? Andiyan po ba kayo? Yes. Hindi yung yes, upline ka lang, copy upline ka lang, tapos wala kang application. Kasi mababaw yung commitment mo eh. Pag mababaw commitment mo sa pangarap mo, don't expect na makukuha mo pangarap mo. Mababaw commitment mo sa goal mo, don't expect na ma-hit mo yung goal mo this month. Baka konting distraction lang, nawawala ka na. Baka may dumaan lang na video, baka na-defocus ka na kaagad. Baka nag-chat lang yung crush mo, nawala na yung hataw mo. May nakita ka lang crossline na pogi, maganda, nawala na yung seriousness mo. Nangyayari po yun. Aminin man natin sa hindi. Tama po ba? Anya po ba kayo? Yes. Kaya kung ikaw, nandyan ka ngayon, nakaupo ka, guys, yung sistema, yung pagyaman, tinuturo na sa atin eh. Napansin nyo ba yun? Yes. Yung idea, tinuturo na sa atin. May sikreto ba? Walang sikreto. Yung mga naging successful, tinuturo na sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Ang tanong kasi doon, ginagawa ba natin? Malalim ba yung commitment natin doon? Baka kasi mababaw eh. Nagigets niyo po? Yes. Hindi ko kayo pinapagalitan, ha? Nagpapaliwanag lang po ako. Na lahat ng mga kailangan natin, nandyan na sa paligid natin. Yung tools, nandyan na rin. Computer, cellphone, yan yung kailangan mong tools. Knowledge, learnings, ideas, tinuturo na rin ng lahat ng speakers, upline, crosslines. Tama ba? Ibig sabihin, nandyan na lahat, nasa kamay mo na lahat. Ang tanong doon, paano mo i-apply sa sarili mo? Paano mo ini-execute sa sarili mo? Andiyan po ba kayo? Yes. May natutunan? Yes. So, kailangan nating laliman yung commitment natin sa mga bagay na tinuturo ng mga uplines natin. Okay? Next, discouragement. Never entertain discouragement from loved ones, from negative people, people from other networking companies. Guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, wag na wag mong i-entertain yung discouragement galing sa pamilya mo. Yung pamilya natin, ayaw lang din tayo mapahamak. Kaya sinasabi nila, wag ka mag-join dyan. Bakit ka nag-join dyan? Bakit mo ginagawa yan? Bakit nila sinasabi yun? Kasi hindi naman nila alam kung anong ginagawa natin. Hindi naman sila informed na maganda pala yung negosyo na ginagawa natin. Akala nila pangit yung negosyo na ginagawa natin. Kaya sinasabi nila, wag mong gawin yan. Kaya sinasabi nila, umuwi ka na lang. Lagi niyong tandaan, isa sa magdi-discourage sa inyo, pamilya nyo, loved ones nyo. Wag mo lang i-entertain. Minsan, bakit ka naapektuhan? Kasi ini-entertain mo eh.
Pag sinabi nilang, wag hindi mo i-entertain, hindi ka masasaktan. Kasi bakit? Hindi mo nga ini-entertain eh. Yung anak mo dito, inaantay ka na. Pag hindi mo papansinin yun, hindi ka masasaktan. Bakit ka ba nasasaktan? Kasi ini-entertain mo kasi. Tama eh. Tama si mama eh. Tama yung kapatid ko eh. O, kaya ka naapektuhan kasi in-entertain mo eh. Huwag ka rin makinig sa mga negative. Negative na nga, ipapakinggan mo pa ba? May ituturo ba na positive yung negative? Wala. Pag sinabing negative, lahat ng ibabato nila sa'yo, negative talaga yan. Ibig sabihin, huwag mo lang silang i-entertain. Kasi merong tao sa mundo, merong negative, merong positive. Pag sinabi mong negative, ito yung mga humihila sa'yo pababa. Lahat ng sinasabi nila, wag. Lahat ng sinasabi nila, wag kang tumuloy. Mapapahama ka lang. Lahat ng sinasabi nila, mag-i-inject sa'yo ng takot tsaka duda. Tama? Pag yun yung ine-inject nila sa'yo, wag na wag mo silang pakinggan. Doon ka lang makinig sa mga taong nagsasabi sa'yo, kaya mo yan. Magiging successful ka rin. Doon ka makinig sa mga taong ganun. Sa mga taong positive. Sa mga taong nililift up ka. Sa mga taong tinutulungan ka. Kasi pag nakinig ka sa kanila, ako na magsasabi sa'yo, walang magandang mangyayari. Negative nga eh. Tama ba? Lalo na sa mga nasa ibang company. Walang magsasabi, ay, pangit dito sa company namin. Maganda dyan sa inyo. Walang ganun. Lahat ng sasabihin nila, maganda sila. Tama? Lahat ng sasabihin nilang mga pabula, lahat ng sasabihin nilang maganda daw sila. Naniwala ba kayo doon? Yes. Naniwala ka bang pangit ka? Yes. Ay, pangit yung company? Yes. Hindi tayo naniniwala doon. Tama ba? Guys, lagi niyong tandaan, pag alam mo ng ibang company, wag mo nang i-entertain. Di, re-recruitin ko to up. Re-recruitin ko to. Tapos, maya-maya, ikaw na-recruit. Wag ka na kasi mag-entertain kasi hindi na yan makakatulong sa'yo. Kasi ang mindset niya, re-recruitin ka. Ang mindset mo, re-recruitin mo siya. Anong ginawa nyo? Nagsayang lang kayo ng oras 2. Tama ba? Kung binigay mo yung oras na yon sa prospect, sana may nag-join pa sa'yo. Tama? Kaya wag na wag kayo mag-entertain ng mga discouragement from your loved ones, from negative people. And kahit nakikita nyo sa social media ng mga negative, wag na wag nyong i-entertain po yun. Kasi bakit? Yung utak natin, yung parang barko po yan. Tama? Papayag ka ba na yung mapapasukan ng tubig yung barko mo? Yung tubig, nagre-represent yun ng discouragement. Ikaw yung may control ng nasa loob. Parang bahay po yan. Papayag ka ba na may papasuka, yung bahay mo papasukan ng basura? Diba? Pag alam mong basura ay papasok, isasara mo yung pinto. Bawal yan. Yung discouragement, rejection, mga negative, tawag doon basura. Tama? Kaya wag na wag mong i-entertain. Andiyan po ba kayo? Yes. Wag na wag mong i-entertain kasi bakit? Pag in-entertain mo yan, ikaw lang din maapektuhan. Tama ba? Guys, nandito na tayo sa magandang opportunity. Nakita nyo ba sa negosyo natin? Maraming kumikita. Imagine niyo mga OFW kumikita. Mga nasa ibang bansa pa lang kumikita. Tama? Ibig sabihin, maganda yung negosyo na ginagawa natin. Kasi kung nakakaya nila na less yung time nila, konti yung time nila, how much more sa atin na mga full-time tayo? Kung ikaw ngayon part-time at nakikita mo yung mga part-time kumikita, ma-inspired ka po doon. Tama? Kasi kung nakaya nila, kaya mo rin. Kung ikaw naman full-time at nakikita mo yung mga OFW kumikita, mas lalo kang ma-challenge. Kasi kung kahit anong effective ng ginagawa mo, hindi na yan magiging effective sa'yo. Kasi bakit? Apektado na emotions mo. Napansin nyo ba minsan, habang nakaupo kayo, punong-puno kayo ng problema, tapos parang walang nangyayari sa ginagawa mo? Feeling mo, ano ba yun? Coincidence ba yun? Hindi. Nakadesign talaga yun na yun yung mangyayari. Kasi kung anong nasa loob, yun din yung
lumalabas. Kaya kailangan ingatan yung emotion. Don't entertain discouragement. Sabi mo sa katabi mo, don't entertain discouragement. Okay? Next, be excited. Okay? You have a bright future in Tau Elevate. Excited ba kayo sa mahit nyo dito? Yes. Excited ba kayo sa ma-achieve nyo? Yes. Alam mo bakit hindi ka na-excite? Kasi nakatingin ka lang sa sitwasyon mo ngayon. Ang kailangan mo tingnan, yung pwedeng mangyari after 3 months, yung pwedeng mangyari after 6 months, yung pwedeng mangyari after 1 year. So very important na kailangan may vision ka. Na nakikita mo yung sarili mo na magiging successful ka. Dapat gumagana yung imagination. Tama? Dapat gumagana yung imagination para mas lalo kang ma-excite. Kahit marami kang problema ngayon, ma-excite ka pa rin sa ginagawa mo kasi bakit? Hindi ka tumitingin sa problema mo ngayon. Ang tinitingnan mo after a year, ano ka na kaya ngayon? Tama? And pagkagising, guys, kailangan pasalamat muna. Bakit minsan nalulungkot ka? Kasi pagising mo, problema agad. Bago ka matulog, problema na sa utak. Pagkagising, problema. Kaya hindi pa tapos yung isang problema, may problema na naman. Hindi pa tapos yung pangalawa, may pangatlo na naman. Kasi bakit? Yun yung iniisip mo palagi. Puro problema. Pag may problema, anong isipin? Solusyon. Ulitin ko. Pag may problema, anong isipin? Solusyon. Kailangan isipin yung solusyon. Tama? Kasi pag yung problema walang solusyon, huwag mo nang problemahin. Tama ba? Yes. Guys, ang energy mo, malalaman po yan. Kung ikaw ay positive, kung ikaw ay negative. Ang tanong, nararamdaman nyo ba katabi nyo? Yes. Mararamdaman mo yung katabi mo pag puro problema yung nasa utak niya. Tama? Tama. Anong ine-expect mo na i-attract ng ibang tao sa'yo? Payaman ba o pahirap? Payaman. Puro ka problema? Negative ka? Guys, lagi niyong tandaan, kung negative yung energy mo, negative din yung magiging resulta mo. Kailangan maging excited ka palagi. Kailangan maging thankful ka palagi, maging grateful ka palagi. Pagkagising, ito sikreto. Bago mo isipin yung problema, isipin mo muna yung mga bagay na meron ka. Maliliit man na blessing, pasalamatan mo yan. Kasi bakit? Kung hindi mo kayang magpasalamat sa maliliit na blessing, don't expect na bibigyan ka ng maraming blessing. Tama ba? Parang bata, bigyan mo ng candy yung bata, sabihin sa'yo ng bata, ayoko niyan, gusto ko pera. Matutuwa ka pa ba magbigay ng candy? Hindi na eh. Pero yung bata, binigyan mo ng candy, tuwang-tuwa, tumatalon. Yes, thank you, thank you, thank you. Sa tingin mo, ma-excite ka ulit magbigay? Yes. What if ikaw yung bata? Tapos yung nasa taas yung nagbibigay sa'yo ng candy. Tapos binigyan ka na, puro ka pa reklamo. Kaya ang bigat-bigat ng blessing sa'yo kasi hindi ka marunong magpasalamat. Kumita ka lang 5K this month, okay lang. At least kumita ka. Kailangan mo pasalamatan. Tama? Kailangan mo lang maging grateful, guys. Para makaramdam ka ng excitement sa ginagawa natin, kailangan mo lang maging grateful every day. Pag nandun ka lang sa lugar na kung saan puro problema lang iniisip mo, ako na magsasabi sa'yo, hindi ka na ma-excite sa ginagawa natin. Tama? Hindi na yan makikita sa mata mo. Dapat nakikita yan sa mata mo. Dapat nakikita yan sa'yo na na-excite ka sa ginagawa natin. Tama? Bakit ka ma-excite? Kasi ikaw yung tipong leader na puro positive. Nagpapasalamat. Na-appreciate niya yung mga bagay na meron siya. Kailangan niya appreciate mo yun. Lahat tayo, blessed tayo. Ikaw ngayon, marami kang problema, okay lang yan, blessed ka pa rin. Sa pag-upo mo pa lang dyan, na kaya mong umupo, na kaya mong maglakad, sobrang blessed mo na dun. Bakit ko nasabi? Marami po sa labas, oh, hindi na makatayo. Marami sa labas, 50-50. Pero ikaw nandyan ka, oh, nakaupo. Nakakapalakpak. Nakakatawa. Ibang hindi na nakakatawa eh. Nagigets nyo ba? Ibig sabihin, kahit marami kang problema, marami kang pinagdadaanan, okay lang yan. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yan. Bless ka pa rin.
Nandiyan po ba kayo? Yes! May natutunan? Yes! At isa pa dapat sa magpapa-excite sa'yo, sabi ko nga kanina, dapat na i-imagine mo. I-imagine mo dapat na uuwi ka ng probinsya. Hindi maglakad. Hindi para maglakad. Uuwi ka ng probinsya, dala-dala mo yung first car mo. Ano kaya magiging reaksyon ng magulang mo? Nakita nyo ba? Ano kaya magiging reaksyon ng magulang mo na dala-dala mo yung first car mo? Ang akala niya, yung anak niya, parang, ikaw ba yan anak? Sobrang ibang-iba ka na. Dati, hindi ka gwapo. Ngayon, sobrang gwapo mo na. Tama? Ano kaya yung feeling na isasakay mo yung magulang mo sa sasakyan mo? Nakaka-excite ba yung ganon? Yes! Dapat ganon yung mga iniisip mo. Tama? O lagay natin wala kang sasakyan. Uuwi ka ng probinsya, may dala kang 100,000. Nay! 10,000! Ubusin mo yan ngayong araw. Pag hindi mo na ubusin, hindi na kita bibigyan. Sa tingin mo, sabi ni nanay, nak, 10,000? Baka kulang pa to eh. Nakaka-excite yung ganun. Ang sarap sa feeling pagka ganun. Tama? Minsan hindi na natin naisip yon kasi iniisip lang natin yung ngayon. Problema ngayon. Nandiyan po ba kayo? Yes. May natutunan kayo? Yes. So, kailangan maging excited sa lahat ng nangyayari. Okay? O, next. Ito, huwag power-poweran. Nakaka-burn out po yan. Puro ka power. Tama? Kailangan mo aksyon. Dapat ang excitement nagmumula sa loob. Tama? Dapat nagmumula siya sa loob. Hindi puro power-poweran lang. Kailangan nandyan sa loob mo. Yung tipong kahit anong pagdadaanan mo, pero nakikita pa rin sa yung excitement. Kaya mong hilutin. Dapat alamin nyo yung, alamin nyo yung trigger point nyo. Pag nangihina ka, dapat alam mo kung sino yung kakausapin mo na mamomotivate ka. Ulitin ko dapat alam niyo yung trigger point. O sa mga nasa live ngayon, alam natin, marami silang pinagdadaanan din. Pag nangihina ka, alam mo dapat sino kakausapin mo para mamotivate ka. Pangalawa, alam mo dapat yung videos na papanoorin mo, papakinggan mo para mamotivate ka. Tama? Alam mo rin dapat yung iisipin mo para mamotivate ka ulit. Kasi pansinin nyo nangihina ka na nga. Kinausap mo rin yung nangihina din. Parehas kayo nangihina. Tama? Sa tingin mo, mamomotivate ka, hindi? Hindi. Kailangan kausapin mo yung tao na kaya kang i-motivate. Nandiyan po ba kayo? Pangalawa, pakinggan mo, manood ka ng mga videos na magpapamotivate sa'yo. Nangihina ka na nga, ang pinapakinggan mong music, parang di ko yata kaya. Di ko kayang tanggapin. Yung mga ganong music. Yung mga malulungkot, mas lalo kang manghihina doon. Tama? Pangatlo, alam mo dapat kung anong isipin. Nangihina ka na nga, ang iniisip mo pa, baka lalala pa to. Parang wala nang patutunguhan. Pagka ganun inisip mo, mas lalo kang manghihina. Dapat alamin mo yung trigger point mo. Nandiyan po ba kayo? Yes. Natutunan? Yes. Okay, next. Focus on your deepest why. You cannot serve two masters at the same time. Guys, focus kayo sa kung anong makakatulong sa inyo. Sabi ko kanina, bakit may mabilis, bakit may mabagal? Kasi yung mga mabibilis, nakafocus lang sa mga bagay na makakatulong sa kanila. Sabi ko nga kanina alam na natin yung tama at mali. Sa mga nandito ngayon, alam mo na rin dapat yung tama at mali. Kung sa tingin mong mali na yung ginagawa mo, dapat mo nang baguhin. Dapat mo nang itama. Minsan, inaantay pa natin si upline para tapikin tayo. Hindi po ganun. Ang pinaka-the best advisor, ang pinaka-the best na magtapik, hindi si upline. Sarili mo. Sino ba kasama mo palagi? Pag hindi mo kasama sarili mo, magduda ka na. Palagi mong kasama sarili mo. Ikaw nakakaalam kung anong ginagawa mo. Ikaw din dapat nakakaalam kung anong advice mo sa sarili mo. Minsan kasi gusto nating makarinig, dapat ako ng motivation para umataw ako. Hindi po ganun. Pag ganun ka, huwag ka mag-expect na lalaki grupo mo.
Gusto mo makarinig ng motivation, what if wala kang narinig? Wala kang naring hataw niyan. Nandiyan po ba kayo? Yes. Focus ka sa mga bagay na makakatulong. Alamin mo yung mga bagay na nakakatulong. Basic. 5 fingers of network marketing, tama? Basic lang, araw-arawin mo lang. Alamin mo yung mga bagay na effective sa iba, baka maging effective din sa'yo. Tama? May matutunan ka sa mga taong mabilis, or may matutunan ka sa mga taong successful. May matutunan ka rin sa mga taong hindi successful. Bakit hindi siya successful? Ano ginagawa niya? Iiwasan mo po yun. Anong ginagawa ng mga successful? Alamin mo, gagawin mo po yun. Andiyan po ba kayo? Yes. Focus lang sa ginagawa. Kasi alam niyo po, sa ginagawa natin, isa sa pinaka-importante yung self-awareness. Dapat aware ka saan nauubos oras mo. Dapat aware ka sa kung anong ginagawa mo. Yung daily routine mo ba, nasusunod mo? O hindi? Tama? Yung daily routine mo ba, ang sabi sa daily routine, 2 p.m. yung gising. Alas 4 na. Nag-start na yung NLO. Hindi ka pa kumain. Kasi tulog ka pa rin. Pag sinabi sa daily routine 2 p.m., dapat gawin mo po yun. Kasi yun na yung guidance mo eh. Tama ba? Yun na yung guide mo. Kailangan mo na lang sundin. Tama? Sa mga nandyan ngayon, ng mga OFW, focus ka lang sa kung anong tinuturo ng upline mo. Pag merong nag-entertain sa inyo ng mga ibang company, or merong nagme-message sa inyo ng ibang company, mas maganda, wag mo na lang i-entertain. Kasi bakit? Sabi dito, you cannot serve 2 masters at the same time. Hindi pwede, member ka dito, member ka rin dun sa kabila. Limang company, member ka. Tapos sabay, hindi, ganito kasi yung mindset. Pag ayaw niya dito, baka gusto niya dito. May mga ganun. Guys, hindi po yan pang long term. May mga ganun po. Yung mindset nila ganun. Dapat ibahin mo po. Kung gusto mo maging successful sa network marketing, dapat nakafocus ka lang sa isang company. Tama? Kung tao elevate ka, dapat tao elevate ka lang. Tama ba? Kasi bakit? Pag nalaman ng tao elevate na nasa ibang company ka at tumataw ka po dun, you're out. Kasi bakit? Siloso po yung tao elevate. Tama? Yes. So, kailangan, pag nandito ka, dito ka lang. Okay ba yon? Yes. May natutunan? Yes. Okay, kailangan mong mag-focus. Okay, next. Goal set. Okay? Be smart. Set goals, targets, write it down. Okay? Sa mga nandito ngayon, ang tanong, may goal ba kayo? Yes. Nag-goal ba kayo? Yes. Okay. Sa pag-hit ng goal, erase ko lang to ha. Okay. Sa pag-hit ng goal, ikaw to, goal mo to. Okay? Ito ka. Yan. Yan. Ay, malaki ka pala, malaki. Yan, malaki. Ikaw yan. Ay, babae pala, babae. Ikaw yan. Example, goal mo. Ang goal mo, kumita ka ng 20,000. Sino dito nag-goal na kumita ng 20,000? Okay. Pag yung goal mo, 20,000, ito yung reason bakit hindi natin na-hit. Hindi mo na-hit this month, hindi mo na-hit next month, 1 year na, ganun pa rin yung goal mo. Bakit ganun? Kasi, hindi ka nakatingin. Example, katapusan na. Natapos na yung August. Kumita ka lang ng 10K. Ang ginawa mo, nag-reflect ka lang sa income. Sabi mo, sayang hindi ko na-hit yung goal ko, 10K lang kinita ko. Doon ka lang nag-reflect. Hindi ka nag-reflect sa daily routine mo, sa ginagawa mo araw-araw. Kailangan mong mag-reflect sa ginagawa mo everyday. Bakit hindi ko na-hit yung 20K? Baka marami akong sinayang na oras. Baka marami akong ginagawa na hindi dapat. Nagigets nyo po? Yun yung gagawin mo na adjustment for next month para mag-improve yung pag-hit mo ng goal. Minsan kasi yung Pilipino, gusto nating magbago yung resulta, pero ayaw nating baguhin yung ginagawa. Kaya pansinin mo, yung goal, kasi wala kang ina-adjust sa ginagawa mo. Nagigets niyo po ba ako? Kung dito, ginawa mo times 10 na hataw, since 10K lang kinita mo, ang gawin mo times 20. Next month. Para ma-hit mo yung 20K mo na ginugol. Nandiyan po ba kayo? Ulitin ko, gustong magbago yung resulta pero ayaw baguhin ng ginagawa. Dapat dito ka mag-reflect sa ginagawa mo everyday.
Kailangan mong bawasan yung tulog. Tama? Kailangan mong bawasan yung mga bad habits. Focus sa ginagawa, focus sa daily routine. Pag yun yung ginagawa mo, lagi mo tandaan, pag nai-hit mo yung daily goal mo, mai-hit mo rin yung monthly goal mo. Tama? Pero, pag sa daily goal pa lang bagsak ka na, don't expect na ma-hit mo yung goal mo. Bakit yung iba, kahit naririnig yung ganon, parang hindi pa rin mahataw? Kasi ang tanong kasi doon, seryoso ka ba sa goal mo? Baka nag-goal ka lang kasi sinabi ng upline. Mag-goal ka para sa sarili mo. Mag-set ka ng goal para sa sarili mo. Ano yung value sa'yo ng goal mo na yan? May value ba sa'yo yung ginugol mo or nasasanay ka na lang na may goal ka every month? Ang goal, tinatrabaho po yan. Tama? Very important sa ginagawa natin na may goal tayo. May daily goal tayo. Yung may tina-target ka everyday. Kahit makapag-close deal ka sa isang araw, goal tawag doon. Yung tipong hindi ka matutulog hanggat wala ka nako-close deal, goal tawag po doon. May tina-target ka. Pag meron kang goal everyday, marami kang oras na ma-maximize mo yung oras mo. Pero pag hindi ka nag-goal everyday, marami ka ring oras na masasayang. Pansinin mo, pagising mo, maya-maya, gabi na naman, patulog ka na naman. Parang walang nangyayari sa buong araw mo kasi wala kang tina-target na goal. Baka monthly lang yung goal mo, wala kang daily goal. Sino dito may daily goal? Taas yung kamay. 8 lang. Nabilang ko 8 eh. Okay. So, kailangan smart din. No? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. At kailangan isulat. Kaya nga minsan, di ba, ang ginagawa natin, pag may goal tayo, nilalagay natin sa computer. Tama? Pag yung goal mo at nilalagay mo sa computer at walang impact sa'yo, tanggalin mo na yan dyan. Para mong nire-remind sarili mo na wala kang disiplina. Totoo ba yon? Yes. Ay, hindi ako galit, ha? Ang sinasabi ko, minsan, sabi ko nga kanina, accept and adjust. Accept mo na, totoo naman talaga eh. Naglagay ka ng goal at hindi mo naman pinapansin. Isa yun sa reminders na kulang ka sa disiplina. Alam mo nang mali, ginagawa mo pa rin. Alam mo nang hindi connected sa goal mo, ginagawa mo pa rin. Tapikin mo sarili mo. Andiyan po ba kayo? Yes. Natutunan? Yes. Okay. Next. Be skillful. Prospect list, invitation, presentation. Kailangan mo maging skilled, no? Guys, okay lang sa simula. Di ba sinasabi, okay lang dito kahit hindi ka magaling. Yayaman ka pa rin. Sa simula. Pag nagsisimula ka naman, hindi naman talaga tayo lahat magaling eh. Pero dapat, habang tumatagal, dapat gumagaling ka. Diyan namin malalaman kung ina-apply mo ba yung negosyo or yung sistema. Kasi pag gumagaling ka sa ginagawa mo, ibig sabihin lang, meron kang application. Pero pag hindi ka gumagaling sa ginagawa mo, 1 year ka na, hindi ka pa rin marunong mag-present. 1 month ka na, hindi mo pa alam kung paano explain yung lure. 1 month ka na, hindi mo pa alam paano explain yung marketing plan. Ibig sabihin lang, may kulang sa ginagawa mong application. Or baka wala kang ina-apply. Guys, kailangan mo maging magaling sa pagpo-prospect. Kailangan mo maging magaling sa invitation. Again, sa mga bago, hindi mo kailangan maging magaling sa una. Kailangan mo lang siya araw-arawin. May post nga ako eh. Pag first time mo gawin yung isang bagay, normal na hindi ka talaga magiging magaling dyan. First time mo eh. Pero yung ginagawa mo, pag everyday mo, ginagawa yan. No? Pag araw-araw, bakit nagiging madali? Kasi nagkakaroon ka na ng skills sa bagay na yun. Pansinin mo sa trabaho. Sino dati nagtatrabaho? Di ba sa trabaho mo, first time mo magtrabaho, parang hirap na hirap ka? First day mo. Pero after a year, after 2 years, parang mani-mani na lang sa'yo. Tama? Bakit mani-mani sa'yo? Kasi nagkaroon ka na ng skills sa ginagawa mo. Same din po yan. Dapat habang tumatagal ka, nagkakaroon ka ng galing. Magaling ka mag-prospect. Tama? Magaling ka mag-invite. And guys, yung pag-i-invite or pagpo-prospect, hindi lang sa online. Pinag-aaralan mo rin dapat yung offline. Kasi marami tayong market sa labas. Tama? Yung kasabayan mo kumain ng kwek-kwek, market mo yun. Prospect ba yun? Yes. Prospect yun. Kaso minsan, hindi lang natin alam kung paano yung tamang approach. Tama? Paano ko ba ito i-approach? Huwag ka na kasi puro tanong. Mag-approach ka lang kahit ano. Masarap pa yung kwek-kwek.
Ang importante, magkaroon lang kayo ng conversation. Hindi ka pinansin, okay lang. Ikaw, masarap yung kwek-kwek. Hindi ka pa rin pinansin, okay lang. Unang titinda. Ang sarap ng kwek-kwek nyo, sir. Hindi ko alam sa kanilang dalawa. Nagigets nyo po ako? Kailangan mo lang i-apply, no? Invitation, presentation, one-on-one. Guys, isa sa malaking impact ng pagsali ng kausap mo kung paano ka mag-present. Kung paano ka sumagot ng objection. Ikaw ba, sasali ka ba sa nag-present sa'yo, hindi ka convinced sa pagpe-present niya, sasali ka hindi? Hindi ka sasali. Kasi nga, hindi ka convinced eh. Pag meron siyang objection, hindi niya nasagot, sasali ka hindi? Hindi ka sasali. Ibig sabihin, kailangan po nating i-improve yung pagpe-present natin. Again, sa mga bago, kung hindi pa ganun kagaling, it's okay. Dumaan lahat dyan. Dumaan kami dyan. Tama? Dumaan kami dyan. Ibig sabihin, ang kailangan mo lang gawin, araw-arawin mo lang. Para maging magaling ka rin. Tama ba? Pag araw-araw ka ba nagpe-present, sa tingin mo, magiging magaling ka? Yes. Magiging magaling ka. Kahit mga professional yung ipapaharap sa'yo, pag araw-araw mo ginagawa yung isang bagay, kayang-kaya mo silang kausapin. Tama? Oh, next. Follow up. Maraming ways sa pagpapollow up sa Facebook. Kailangan pag-aralan nyo rin po yun. Kailangan dito, marunong ka magtanong. Kasi baka may ginagawa yung katabi mo na hindi mo ginagawa. Kailangan nagtatanong ka lang. Tama? Alamin mo yung idea niya na ginagawa. Bakit marami siyang pay-in? Ang ginagawa natin, copy-paste lang naman eh. Tama ba? Ang isa sa kultura, attitude ng mga taga-Tao Elevate, pag merong effective sa kanya at pag merong nagtanong, talagang all out po yan sumagot. Tama? All out po yan. Walang sikreto. Tulungan. Ang kulang na lang, tanong. Huwag ka mag-expect na yung katabi mo, ituturo agad sa'yo, ganito kasi yan. Wala ka pang ang tanong, tapos sasabihin niya sa'yo yung ganun. Ganito kasi gawin mo, ganun. Kailangan marunong kang magtanong. Tama? Kahit marami kang alam, dapat marunong ka pa rin magtanong. Okay? Next, closing. Alam nyo guys, isa sa pinakakailangan nating i-master, yung closing. Paano mag-closing ng OFW? Paano mag-closing ng mga taga dito? Paano mag-closing ng empleyado? Kailangan isa na yan sa i-master natin. Dapat nagkakaroon tayo ng skills para dyan. Okay? Again, lahat ng bagay kayang pag-aralan. Tama? Pagtingin mo sa sarili mong kaya mo to. Pagtingin mo sa sarili mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin to. Kailangan mong pag-aralan yung 5 na to para mas mabilis lumaki grupo mo. Okay ba yun? Yes. Alright. Next. Thank you. Thank you. So, sa mga bago na nandito ngayon, every Tuesday po yung ating NLO.